Naku po, uso na talaga ngayon ang ghost project ha. Kasi dito sa bayan po ng Sapang Dalaga sa may Misamis Occidental, meron din po silang ghost project. Pero ang nakapagtaka, hindi po to flood control ha. At ito ay isang ghost terminal. Tinatawag tong ghost terminal. Ito ay bus and jeepney terminal. Ghost terminal kung tawagin nila. Ito po'y proyekto ni Mayor ha? At ngayon isang Vice Mayor na si Donji Animas. Animas naman talaga oh. Nasaan kaya napunta ang pera na walang proyekto pero may budget na 40 million mahigit. Panoorin po natin yung video guys ha, at tayo po ay magkomento dito po sa naturang video. At yung mga kababayan nating nanonood po dito sa ating video, lalong-lalo na dyan sa Sapang Dalaga, mag-comments po kayo. Kayo po mismo ang nakakaalam kung anong nangyari dyan, bakit nagiging ghost ang inyong bus and jeepney terminal. Nananawagan ngayon ang isang abogado na muling buksan ng ombudsman ang kaso sa umunoy Ghost Project sa bayan ng Sapang Dalaga, Misamis Occidental. Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin nila nakikita ang sinasabing Integrated Bus and Jeepney Terminal kahit milyong-milyong piso na ang nailabas para sa proyekto. Ganito ang report ni Almar Frosuelo. Ghost nga eh. Matapos umani ng kontrobersya kung ano'y ghost project sa Misamis Occidental, inubo ng SMNI News ang bayan ng Sapang Dalaga upang alamin kung nasaan nga ba ang sinasabing Integrated Bus or Jeepney Terminal na pinondohan ng halos 42 milyong piso. Pero ang nagatnan namin, malayo sa inasahan. Ang naturang terminal ay proyekto mismo ng lokal na pamalaan ng Sapang Dalaga sa ilalim ng pamumuno ng alkalde noon at na Vice Mayor ng nabanggit na bayan na si Donji Animas. Nako. Sa ulat ng Commission on Audit ng taong 2021, nasa 40% complete na ang proyekto. Pero nang suriin namin ang mismong lugar, walang gusali, walang terminal ng bus at jeepney, at walang palatandaan na may konstruksyon na ganap. Ayon sa mga residente, ngayon lang nila narinig na may ganitong proyekto. Ayon kay Merlin Tumbo, residente sa naturang bayan at dati ng tumakbong alkalde sa kanilang lugar, nagtaka sila matapos na makita ang COA report na meron palang proyekto ang kanilang bayan na Integrated Bus and Jeepney Terminal, kayong wala naman silang nakitang bagong konstruksyon sa kanilang lugar. Tapos, mayroon ditong COA na mayroon palang bus terminal. Pero hindi natin nakita na may napatayo pa doon na bus terminal. Kasi wala naman sa talaga ng billboards or any tarpaulin na mayroon bus terminal doon. Hindi natin alam kung saan galing yung project na yan, kay governor ba, or kasi hindi naman siya nagsabi. Yun lang nakita namin na may report sa COA na 40% na ang accomplishment. So now, we have noticed na no other kahit po tumulay. Sinubukan namin agad kunan ng panig ang lokal na pamalaan ng Sapang Dalaga. Ngunit wala. Nako. Paano kaya yan nagiging 40%? Wala namang nakikitang proyekto. Talagang ghost talaga, ano? Nako, kumikita si ano dito, kumikita si animal dito, Grabe. Walang opisyal ang umarap sa amin. Bigyan kami ng contact number ni Vice Mayor Donji Animas, pero hindi rin ito sumagot sa aming mga tawag. Kasunod ito, may ilang vlogger ang tumipensa at sinabing hindi totoo na may ghost project ang kanilang bayan dahil natagalan lang daw ito dahil sa land dispute. Sa panayam ng SMNI News sa isang abogado at may hawak sa naturang kaso na si Atty. Neil Aaron Balili, questionable para sa isang LGU na pumasok o gumawa ng proyekto na sa una pa lang ay may problema sa lupang pagtatayuan ng gusali. Ganun lang land dispute dapat muna i-settle bago mag-prosper o ipagpatuloy yung project? Well, it's one of the requirements that to ascertain the ownership and the validity of the title sa property owner before it can be subjected to any government project.
project or procurement. Theoretically, very imprudent for the government to issue a notice to proceed for a particular government project. But yung ownership ng property is disputed. That's very basic in procurement proceedings. You cannot do that. Mas nakapagtataka pa ayon kay Atty. Balili kung paano nakapaglabas ng pondo kung may problema pala sa lupang pagtatayuan ng terminal. Sinasabi daw ng LGU na may problema sa road right of way that they don't really explain thoroughly kung bakit millions na dispersed for that clearly Itong problema no? Meron palang problema sa right of way, bakit na-releasean sila ng pera, di ba? Talagang pag-corruption talaga, hawa-hawa na. Tapos ang kawawa ngayon, yung taong bayan. finished project. Sa pangalawang pagkakataon, muli namin hiningi ang panig ni Vice Mayor Don Gianimas. Sa pagkakataong ito, sumagot na siya at ipinaliwanag na pinayuhan siya ng kanyang abogado na huwag ipagpatuloy. Bakit kailangan pang abogado, di ba? Meron pa itong land dispute. Yun na, sir. Huwag mong ipatuloy yung construction without the resolution of the ombudsman. How many months sabihin mo after the resolution? File yan ang complaint, file yan ang but anyway, Yun nga, sir. Hindi pala, nag-advise pala yung lawyer mo, sir, na hindi ipapatuloy yung construction. Bakit naka-release ng 41 million pesos? Tama. correct. Yun nga, bakit naka-release ng 41 million pesos na hindi pala pinagpatuloy yung construction? Ganito, Brad. Why should I argue with you? Kung ano yung nakita ninyo, ipalabas nyo lang. Depensa naman ng ilang taga-suporta ni Animas na hindi umano ghost project ang tinutukoy na proyekto dahil tuloy-tuloy naman umano ang konstruksyon sa loob ng kanilang public market na binubuuan nila ng 3 phase. Pero nang pinuntahan ng SMNI News ang tinutukoy nilang Phase 1, Phase 2 at Phase 3, hindi bagong project ang tumambad sa amin, kundi rehabilitasyon lang ng lumang building na noong pang 1994 itinayo. Grabe, no? Andito tayo ngayon sa bayan ng Sapang Dalaga, dito mismo sa public market ng nasabing bayan. Merong monumento sila dito nagsasabi, Sapang Dalaga City Public Market and Slaughterhouse, donated by the Government of Japan with technical cooperation of Japan International Cooperation Agency, Or the Jika. Republic of the Philippines, through the Department of Interior and Local Government as a token of friendship and cooperation. So, noong 1994 pa, ibig sabihin matagal na nakatayo ang gusaling ito, 1994 pa. Pagpasok natin dito sa loob, mga ka-partners, dito yung sinasabi nila na mga stalls ng public market. Nilagyan ng mga stalls yung building na ng JICA na 1994 pa tinayo. Yung poste, the same poste, yung 1994 pa na nakatayo, nilagyan lang ng mga stall. Para may Sinasabi pakita nila lang yan. Na proyekto ng LGU. What I'm certain is when we asked the ombudsman to check this project, wala pa yan. Yung mga enhancements na yan, wala pa yan. What really alerted us and prompted us to seek the intervention of the ombudsman was the fact that there was no single post that's mentioned in our complaint. There was no single post erected or any sign of any improvement in the current jeepney terminal there in the municipality. And I was just recently informed na yung mga improvements na yan, those are recent, no? Those are very recent improvements. So, you can really question if those improvements pertain to the first release of that per COA report amounted to 40% plus accomplishment or it's something else. You really don't know.
Ang sagot naman dito ni Animas, magkaiba kasi yung ano sir, bagong project sa Nironovate lang po sir. Bakit? Bakit ini-insist? Dapat mo maghahanap ka ng 40%. Yan, 40%. Hindi mo alam yung sa likod ng wet market. Nakapunta kami dun Halatado si Vice Mayor ah. Nakatip pa ng ano, nakatip. So yun na yung 41 million sir. Why should I explain to you? Ang tinutukoy ni Vice Mayor Animas na nasa likod umano ng wet market na 40% na nagkakahalaga ng 41 million pesos ay itong maliit na midsection. Kasunod nito, ipinakita namin kay Cebu-based engineer Benjamin Poblete ang kuhang video ng aming team sa sinasabi nilang phase 1 ng proyekto. Sa tingin ko, yung nakita ko kanina, yung pinadala mong picture, pinadala mo, one mo, kita ko kanina, yung 41 million. Nagastos na yung ng 1 million to 1.5 million sa estimate ko lang. Sa estimate ko lang, yung posting nga ginamit ko ito sa Abot ba ng 1 million yan? Parang 2 inches pipe lang sa harap. Yung sa likod, may mga poste lang maliit. Hindi naman masyadong malaki. Maliit na poste. Saka yung patip nila, patok nila, Bubong. parang ordinary lang. So, sa estimate ko, as a civil engineer, by profession, gagastos ng 1 billion, 1.5 billion. Papansin-pansin din ang bagong billboard ng proyekto kung saan iba na ang pangalan at halaga mula sa Integrated Bus and Jeepney Terminal. Ngayon ay Integrated Bus and Jeepney Terminal Public Market Phase 2 na may halagang mahigit 30 milyong piso. Nakalagay din dito na sinimula na nasabing Phase 2 noong taong 2024 at patatapos ngayong darating December 3, 2025. Pero walang bagong gusaling nakatayo at ilang araw nilang sasapit ng Disyembre. Halos hindi pa tapos ang sinasabing Phase 2. At the very least, it's really suggestive that an irregularity has attended transaction because yung name of the project, it has to be certain from the time the purchase request is prepared up until the time the notice to proceed or the notice of award is issued by the LGU. Dapat yung title ng project at saka yung amount, dapat mag-coincide talaga yan sila. So, pag sinasabi mo na nag-iiba yung mga figures at saka pangalan, that is definitely suggestive of something irregular and anomalous. Para naman kay dating Defense Secretary Roberto Gonzales, hindi na bago ang ganitong mga kaso. Alam mo, talagang nararamdaman ng mga kababayan natin yan. Ang corruption talaga, hanggang doon ang nararating yan. Ito yan. At siguro, dahil sa lawak ng corruption na nangyayari, ang mga inuuna lang yung mga nasa taas. No? Para naman sa dating chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission of PACC, sa ilalim ng Duterte administration na si Greco Belica, kahit noon pa nakakatanggap na sila ng mga report na may mga nangyayaring katiwalian. Malaking bagay talaga na yung pinamunuan dati ni Greco Belica, dapat talaga yun hindi talaga inabolish yun kasi yung mga ganyan, no, di ba? Merong tumitingin sa mga ganitong klaseng anomalya, mga ghost terminal, kung saan ang budget ng pera ay binulsa lang, ha? Kasi kagaya nito, di ba? Tingnan mo, walang nakikitang terminal. Tapos ang laki-laki ng budget, 41 million. Kaya malaking bagay, kagaya kay sa panahon ni PRRD na buhay ang PACC. Ilang sa isang bayan, kundi sa probinsya ng Misamis Occidental. Naman, syempre, lahat sila pasok dyan eh. Yun nga po, totoo po yan. Dahil nagbibigay ng pondo sa mayor, sa governor, lahat talaga involved dyan. Sa Misamis, yung congressman, governor, mayor dyan, contractor. Yung mga sinasabi sa amin dyan, nasa report na namin nun yan sa ECC, sila mismo contractor, yung congressman yung tatay, mayor at governor yung mga anak.
Siyempre, damay-damay na yung pondo ng tatay, binigay ko sa mga anak, tapos sila rin ang kontraktor. Sa huli, sinabi ni Atty. Balili na dapat sa publiko ang mga tunay na dokumento sa naturang project at magkaroon ng joint investigation para mabigyan linaw kung saan nga ba napunta ang pera ng taong bayan at kung nagaling nga ba ito sa tama at para maituro na rin ng LGU kung saan nga ba ang sinasabi nilang integrated bus and jeepney terminal. We are contemplating to request the new leadership under Ombudsman Remulla to reopen this case, and we would ask for a joint investigation with the POA and the Office of the Ombudsman so that we could really get into the bottom of this. Because as what you said, there are seeming discrepancies in terms of the project description and the amount appropriated and spent. So we have to check this one out because this is public funds in the millions and not just by thousands. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal Almar Forzuelo, nasa Manila News. Dapat talaga maimbestigahan talaga to para managot yung may kasalanan. 'Di ba? Vice Mayor Donji Animas. Ayan yung Ombudsman Crispin Remulla. Ito sampulan mo to para naman matuto. Kawawa naman yung mga kababayan natin dyan sa Sapang Dalaga, Misamis Occidental. Yung terminal nagiging ghost. Imbis na mapakinabangan sa mga tao dyan sa bayan ng Sapang Dalaga, wala. Yung mga politiko lang ang nakikinabang at ibinulsa. Ito yung dapat na managot talaga. Ha? Dapat nga, pag ganyan, mga korupsyon talaga, dapat may bitay. Kasi para matatakot yung ganitong klaseng mga opisyal ng gobyerno na ang iniisip lang ay paano kumita. At ang kanyang mga nasasakupan, sila yung kawawa. Kaya, Vice Mayor Animal, ayusin mo dyan. Para naman mahalin ka ng inyong nasasakupan.